309 po. Sad ng nurse. Agad naman na kaming pumuntang elevator para makapunta na sa sinasabi niyang room. Mas lalong umusbong ang kaba sa akin at pag-alala. Kaya naman nagmamadali na rin ako makarating sa room. Pagkatunog ng elevator ay agad-agad na rin ako lumabas at hinanap ang number. Sakto, malapit lang ito. Kaya naman tumakbo na ako dito. Narinig ko pa ang tawag sa akin nila mama pero hindi ko na sila nilingon dahil sa pagkabalisa. Pagkabukas ko ng pinto ay nakita ko agad si tita na nakahiga at tulog. Nasa tabi naman niya si Kilian na nagitla saglit na makita ako. Agad naman ako lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Narinig ko naman ang mumunting hikbi niya sa aking balikat. Namiss kita, hindi ko na alam kung panino ko hihingi ng lakas eh. Mahinang sambit niya at humihikbi pa rin. Hinagot ko naman ang likod niya at pinapatahan siya. Sakto naman na dumating na sila mama at lumapit na rin sa amin. Anong nangyari sa mama mo, iho? Saad ni mama. Halata rin ang pag-alala sa kanyang mga mata. Nung attend na raw po sana ng meeting si mami, bigla na lang daw po nahimatay eh. Few days ago, Mommy is always going home late and always doing her work. Saad niya at saka bumitaw sa akin at nagpupunas ng mumunting luha. The doctor said she was over fatigued and need a few days of rest. Hindi pa din po siya nagigising simula nung hinimatay siya eh. Ilang araw na ba kayo dito? Saad ni Papa, tumupo na rin sa tabi ni Mama. Nung isang araw pa po, hindi pa po ako nakakatulog ng maayos eh dahil ako lang po ang bantay ni Mami. Saka inaantay ko rin po siya kasing magising. Nakatingin lang siya kay tita at nakahawak ang kamay sa kanyang ina. Naku, kami na magbabantay sa Mami mo at magpahinga ka na muna sa bahay. Chris, anak, asikasuhin mo muna siya. Agad namang umiling si Kilian. Ay, wag na po. Dapat nga kayo po ang magpahinga kasi galing pa po kayo sa biyahe. Pinutol na agad siya ni mama at binantaan na iuuwi na lang ako sa Pilipinas pag pinilit pa niyang gusto niya. Wala na siyang nagawa kaya naman naghanda na muna siya at sinabi ang mga kailangan ni tita. Sigurado po ba kayo? Bukas pa po ako na magbabantay kay mami. Nakakahiya po kasi tita. Saad niya sabay kamot ng kanyang batok. Ngumiti naman si mami at hinatid na kami sa sasakyan. Sige na, kaya na namin to. Saka malakas ka sa amin iho, huwag kang mag-alala. Kinindatan naman siya ni mama na parang may sikretong signal. Tara na, tingnan mo yung eye bags mo, ang laki na. Saad ko at tinawanan pa siya pero hindi man na siya natawa at nakakunot lang ano sa akin. Ang lakas mong tumawa dyan ha, may lalaki ka na naman ha. Kinis na kita lahat-lahat tapos hirap na saad niya at sininghalan ako. Mas lalo naman ako natawa sa akto niya. Akala ko ba okay lang sa'yo? Saka kuya lang naman para sa akin si Ito. Umirap na naman siya at lumayo sa akin. Kuya daw pero tawag mo Top. Tinawanan ko naman siya muli at lumapit pa sa kanya. Sakto naman na dumating na ang sasakyan. Kaya naman sumakay na kami. Pero sa passenger seat siya at sumakay. At iniwan ako sa likod. Natawa na lang ako sa sarili ko at pinabayaan na muna siya. Tumingin na lang ako sa kalsada buong biyahe. Pagkarating namin ay agad na ako nagpasalamat sa driver at tumabi na sa kanya para pumasok. Di pa rin nawawala ang sungit niya. Kaya naman mas lalo ko pa siyang iningitian. Di mo ako madadala sa mga ngiti mo. Halika na, inaantok na ako. Supladong sa kanya at naon na nang pumasok. Nakaisip naman ako ng pangsuhol para hindi na siya magtampo. Pagkapasok ko ay nakita ko siyang kausap si tita at pinaghahainan ng pagkain. Kaya lumapit na ako para makikain na rin. Nako iho, sana tinawagan mo ako para naman may pahinga ka. O ito, kumain ka na ng marami. Ngumiti naman si Kilian at kumain na ng madako ang tingin niya sa akin at naging suplado ulit siya. Napansin niyo ni tita kaya naman tinanong niya kami kung nag-away ba kami. Sabi ko na nagtampo lang siya.
Sabi naman niya may iba na raw kasi ako. Natawa na lang si tita at pinag-aayos na kami. Pero ma-tricycle yan kaya hindi rin siya mapilit ni tita. Pagkatapos kumain ay agad ko na siyang pinakyat sa kwarto ko at binigyan siya ng damit. Binili ko yun kanina bago umuwi. Pasalubong sa kanya. Nag-okay lang siya kaya naman iniwan ko na muna siya para kunin na ang suhol ko. Sakto naman na hindi pa nagagalaw yung dalawang ice cream sa ref kaya agad na akong kumuha ng kutsara para makain na namin. Pagdating ko sa kwarto ay agad naman siyang umubo na parang walang ginawa. Lumapit naman ako sa kanya at inilahad ang favorite niyang chocolate ice cream. Nakita ko naman ang pagtaas baba ng kanyang lalamunan. Sorry na, promise, hindi na mauulit. Tinaas naman niya ang kanyang kilay at tinanggap na ang ice cream. Napangiti naman ako at niyakap siya. Hindi ka nagalit? Malambing na saad ko at inaya na siyang maupo sa mini sofa ko. Ano bang magagawa ko? Saka, kakalimutan ko na lang. Basta promise mo yan ha. Kung hindi aanakan talaga kita ha, makita mo lang. Hinampas ko naman siya sa braso at inaya na siyang kumain. Magpahinga ka na muna, wala ka pang tulog. Inayos ko naman ang kumot niya at tinapik ang kanyang braso. Matulog ka na din. Saad niya sabay hila sa akin at yakap ng mahigpit. Magpoprotesta pa sana ako pero narinig ko na ang mabibigat niyang paghinga. Kaya naman natulog na rin ako. Nauna ako nagising sa kanya. Kaya naman ginising ko na siya para mag-almusal. Good morning. Halika na, almusal na tayo. Nakapikit pa siya pero tumayo na rin at yumakap sa likod ko. Kaya naman dahan-dahan lang din ang pagbaba ko. Nagitla naman ako na makita si mama at papa na nag-aalmusal. Napatingin din naman sila sa amin at inaya na rin kaming kumain. Asan po si tita? Saka, kumusta po siya? Saad ko at nagsasandok ng kanin. Si tita mo muna magbabantay. Nag-insist na wala daw kasi siyang gagawin ngayon eh. Kumusta po si mami, tita? Pagkatapos ko po dito, ako na po magbabantay kay mami. Salamat po sa tulong ninyo ha. Ngiting saad niya at kumain na. Ayos lang yon iho, pamilya na kayo sa amin. Gising na ang mami mo kaya nakahinga na rin kami ng maluwag. Nanlaki ang mata ni Kilian at nakita sa kanyang saya sa nalaman. Nai-stress nga mama mo kasi yung company nyo daw nasa panganib kaya ayun, nagpupumilit kanina. Sabi ko wag na siyang mapilit saka ayos lang naman yung company nyo. Kaso yung isang partner nyo daw inaasikaso na yung company. Si Tito Pancho po siguro yung tinutukoy nyo. Napaisip naman si mama at parang may naalala. Oo iho, kahapon pagkalis nyo may dumating na lalaki tapos sabi niya siya daw si Pancho. Nagulat naman ako at biglang lumabas sila Manang Odessa at ibang katulong nila Kilian galing sa kusina namin. Salamat Manang, nag-abala pa kayo na pumunta rito. Kaya naman na namin. Saad ni mama at umakto pang tutulong kila Manang. Naku ma'am, pasalamat na po namin ito sa inyo sa pag-aalaga kay Kilian at saka sa pagbabantay kay madam. Ay wala ho yun, ano ba kayo, ang mahalaga, ligtas at okay na si Anastasia. Pagkatapos nito umuwi na po kayo doon at baka ma-discharge na rin si Anastasia mamaya. Tumango naman sila at inasikaso na ang pagliligpit. Umuwi naman si Kilian kasama sila Manang para makapagpalit ng damit at makaligo na rin. Ganon din ang ginawa ko dahil susunod daw kami sa ospital, sabi ni mama. Pagkadating namin ay nandun na agad sila at kinausap na si tita Anastasia. Halata pa rin ang panghihina ni tita at pagkaputla niya. Kaya naman matamlay pa rin siya kung magsalita. Napansin ko rin ang lalaking nakasuot ng business attire na may kasamang babae. Mukha siyang familiar kaya naman mas lumapit pa ako sa kinatatayuan nila. Ngunit agad din naman ako napaatras na makilala kung sino yun. Si Cassie. Itutuloy.